confess siya na nagpalaglag siya. And then the other naman, mabilis siya ma-offend, and siya naman is nagkaroon siya ng miscarriage 2 beses na. And ayun nga po, no, kapag tayo nakakaramdam ng pain, dito tayo nakakaramdam ng paglayo sa Diyos. And dahil hindi natin naiintindihan kung ano yung process na inaalam niya sa buhay natin, may mga tao na nagtatampo sa Diyos. Dati, nung narinig ko na merong nagtatampo sa Diyos, parang sabi ko parang hindi ko kaya magtampo sa Lord. Kasi sobrang ginawa niya para sa atin. Ayan. And sabi ko nga is, sobrang laki ng pagmamahal ng Diyos para sa atin sa lahat ng suffering ni Jesus Christ. So sabi ko parang ang hirap yata magtampo. Pero syempre hindi ko naman sila hinuhusgahan dahil hindi ko alam kung anong klaseng pain yung meron sila. Pero kapag naunawaan na po natin kung ano yung sacrifices ni Jesus para sa atin, doon natin mas maiintindihan pa. Doon natin, hindi na natin hahanapin yung love na yon sa iba. Kay God lang talaga. And isa sa mga ways ng love niya is yung forgiveness. Forgiveness is God's gift to us. It is a debt fully paid on the cross. Forgiveness is an intentional submission and love for Jesus. So yung objectives po na, sorry. Ayan. So, ayan po, no? Ayan. So, ayun. Objectives. What hinders forgiveness? Ayun. Understanding what forgiveness is. Why do we need to forgive? And unforgiveness have spiritual, emotional, physical consequences. Ayun. So alamin po natin kung ano yung mga naghihinder sa forgiveness. Siyempre, yung top natin dito is yung pride and ego. Bakit ba tayo nagkakaroon ng pride and ego? Nagkakaroon tayo ng pride and ego kasi iniisip natin na hindi karapat-dapat yung tao o hindi pa naman siya nagbabago or merong mga moment na hindi pa tayo makapag-let go kasi nararamdaman pa natin yung pain, ang sakit-sakit pa. So parang ang hirap naman i-give away yung forgiveness na yon. And minsan naman, katulad ng mga tao, di ba uso ngayon ng bully sa mga bata. And isa sa mga kinatatakutan nila is yung further abuse, even yung parents, di ba? Recently, merong politician around their area sa Fairview na kung saan ay nagsampa sila ng kaso doon sa kapwa nila artista. Yung anak nun, diba, na nabully sa school. And ilang bata yung nakaka-experience ng ganito. Kaya nga merong mga time na even yung mga mga teenagers ay merong mga nagsuicide dahil sa pressure, dahil sa ganitong klaseng pang-aabuso. And isa to sa mga yung iba hindi nila kayang mapatawad, 'di ba? Kasi nagkakaroon ng mga physical, emotional, spiritual nagkakaroon na ng medical nagkakaroon na ng tawag dito ng sakit. At actually, isa ako dito sa mga naka-experience nito, no? Ayun, so share ko mamaya. Ayun. And some naman, isa sa mga naghihinder sa forgiveness ay yung demand for justice. 'Di ba isa to sa mga Ayan. So, ayan, praise God. Ayan. And isa po sa mga naghihinder sa forgiveness is yung iniisip natin na kailangan makaganti tayo. 'Di ba automatic 'yan kapag nasaktan ka, parang gusto mong ibalik, 'di ba? Kapag hindi pa renewed yung mind ng isang tao, automatic, especially sa mga kids, no? Kapag napalo ka, gustong paluin pabalik. Yung palo mo mas malakas. And ayun po, no? And isa po sa mga naghihinder sa forgiveness is bitterness and retaliation. 'Di ba? Kapag yung heart natin ay sinakop na ng bitterness, marami na tayong nasasabi, madami na tayong retaliation. Recently, meron akong nakasama na kung saan ang dami niyang hugot sa mundo. And dito, nag-uugat yung kanyang bitterness. Yung alam mo na nakakilala ka at alam mo na dapat mag-forgive ka at dapat mas naiintindihan mo
Pero yet, meron kang mga pinanghahawakan. G na G. Ayun, galit na galit siya. Kasi hindi naman para sa kanya, kung hindi para sa friend niya. Kasi yung friend niya parang hindi naging okay yung turing ng family. And yet, ano tawag dito, yun nga po, no, bitterness and retaliation is one of the things kung bakit hindi makapag-move on yung tao. And isa pa po is equating forgiveness with trust. Dahil hindi na nila mapagkakatiwalaan yung tao or dahil nahihirapan sila para magtiwala muli dun sa isang tao, hindi na sila nagfo-forgive kasi yung interpretation nila ng forgiveness is dapat napagkakatiwalaan nila yung tao. Ayun. And, ayun po. Sorry. Ayun. Sorry. Understanding what forgiveness is not. Okay. Forgiveness is not ignoring sin. Forgiveness is not pretending it never happened. And forgiveness is not allowing ongoing abuse. I have a friend, I know someone na isa sa mga gawain nila is to take revenge dun sa buhay ng ibang tao. 'Di ba? Alam niyo yung mga nangyayari sa teleserye, it happens sa real life. And isa ito dun sa mga ginagawa nila na merong mga tao na gumagawa sila ng way para makaganti. Kasi naniniwala sila na dapat natuturuan ng leksyon yung mga tao na yun. And isa to sa mga dahilan kung bakit yung idea ng forgiveness hindi matanggap ng iba. I remember someone na nagsabi na hindi daw siya katulad ng mga tao sa Bible. Yung mga tao lang daw sa Bible yung nagpo-forgive. Iba daw siya. So yun, isa po yun sa mga, mga pangangatwiran. Pero ayun po, no, kailangan maintindihan talaga natin kung ano po talaga yung forgiveness. And why do we need to forgive? God commanded us to forgive. Sabi po sa Matthew 6:15, but if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. So, ang nagpapatawad ay patatawarin din. And isa po to sa mga, sa mga command sa atin na para po tayo ay mapatawad. Ephesians 4:31 to 32. Ayan, praise God. Let all bitterness, wrath, anger, clamor, perpetual animosity, resentment, strife, false finding, and slander be put away from you, along with every kind of malice. Be kind and helpful to one another, tender-hearted, compassionate, understanding, forgiving one another readily, freely, just as God in Christ has forgiven you. Ano pong sinabi, tanggalin daw lahat ng bitterness, ng wrath, ng anger, ng clamor. Utas po ito ng Diyos eh. 'Di ba? Pero ang hirap-hirap niya kapag hindi natin naiintindihan kung bakit kailangan natin magpatawad, kung bakit kinumand ng Lord. 'Di ba? Kasi some of us, hino-hold pa natin yung unforgiveness na yon kasi iniisip natin ayon ito sa nararamdaman natin, 'di ba? Unforgiveness have spiritual, emotional, physical consequences. Ayun. So meron po itong consequences. God commanded us na para magpatawad tayo. And ito po yung mga consequences kapag hindi tayo nagpapatawad. Disconnection from God. Maraming hirap mag-forgive. And dahil dun sa kasalanan na yan, because sin separates us from God. So sa paggawa natin ito, napapalayo po tayo sa Diyos. And isa po ito sa mga naghihinder ng ating prayer. Kasama na din po yung spiritual stagnation dahil nga napapalayo tayo sa Diyos. And emotional and physical tayo in chronic stress. Or ano yung mga yon? High blood pressure, weakened immune function. Kapag nai-stress tayo, yung immune function natin ay humihina. Increase of heart disease and severe mental health challenges like anxiety and depression. Totoo po to. By the time that I was bullied, nung nasa college pa ako, kasi nabully ako ng isang buong school. And yung yung stress na yon, it took me mga, nilagnat ako nun eh. It took me, siguro mga
5 to 15 minutes without exaggeration para makatayo. Yung half ng body ko is so painful na nag-undergo ako na para mag-take ng vitamin B complex for I think 2 weeks po, 2 to 3 weeks, gano'n, na absent ako. Dahil doon sa stress na yon, sa unforgiveness. Ayun, so, it's true, di ba? Kasi mapapansin naman po natin, di ba? Iyan na yung sinasabi ng mga nanay eh. Sabi ng nanay, oh, ginagalit mo talaga ako, nakaka-high blood na naman ako sa'yo. 'Di ba? Yung famous line ng acting mga ano, hindi naman nagsasalita ng gano'n si Mommy, pero naririnig ko kasi siya sa mga teleserye tsaka sa mga kwento ng mga tao na gano'n gano'n magalit at gano'n yung mga sinasabi ng mga ano, ng mga mommy. Actually, hindi lang naman mga mommy eh. Kahit yung mga friends ko, naririnig ko sa kanila yon. Ayun. So, yung reaction natin, sabi nga po, 'di ba? It is not what stress that kills us, but it's our reaction to it. Yung reaction natin sa stress, yung reaction natin sa anger, 'di ba? How we view yung stress na yon na para I mean yung kina-offend natin or yung kinagalit natin para mag-manifest ito even sa physical. And ayun, wait lang. Ayun. So, kilala niyo po ba si Cherry Picache? Ayun. So, sa mga hindi nakakilala, artista po siya. Ayun. And si Cherry Picache, sa hindi nakakaalam, namatayan po siya ng mother. And yung mother niya is 75 years old. Who was stabbed, I think, mga 34 times na na-stab ng boy nila sa pagnanakaw. Dahil sa pera, namatay ang nanay niya with 34 stab wounds. And syempre, 'di ba? Tayo nga yung simpleng bagay minsan parang hirap na hirap tayo mag-forgive. What more pa yung iniingatan niyang nanay, 'di ba? And it took 5 years para makapagpatawad siya. And nung hinarap niya yung mamamatay ng mama niya, sabi niya, ano yung pumatay sa mother niya, sabi niya, bakit mo pinatay yung mama ko? Isa to sa pinaka nakakatakot na nightmare, 'di ba? Na para abutan yung magulang mo na gano'n, 'di ba? And yet kailangan mo pa magpatawad nung pumatay, 'di ba? Napaka-painful nun. Pero anong sabi niya? It's so hard when you ask me how much I love you. And she is talking to God. Parte po ito ng prayer niya. 'Di ba? Kasi nga utos nga ng Diyos 'yun eh, 'di ba? Nakalagay po 'yun sa Bible that if you love me, obey. And ang pinapa-obey sa kanya is yung pagpapatawad. Okay, before that happened, siya po ay volunteer sa kulungan. Meron silang may group sila na kung saan isa 'yun sa mga tinuturo nila yung pagpapatawad. And yet kailangan niyang i-apply. And yet, ganitong klase yung nangyari sa kanya. Parang napaka-imposible. Alam niyo po ba, there was even a time na kung saan is yung mga anak niya, iniharap niya doon sa pumatay sa kanilang lola. At tinuruan niya kung paano magpatawad. 'Di ba? Radical love talaga. Yun kasi yung tinuturo nila doon, radical love. And maraming tao hindi nakakaintindi. Posible may mga tao pa na nanghuhusga sa kanya. Pero ito po, this is a selfless act of God. Extension ng love niya through another person. Ayun. So, ayan po, no? Understanding. Ayan, simula pa lang po yun. Number 1 natin is understanding God's love. Ayun. Sorry. Meron pa pala. Ayun. So sabi din ni Cherry Picache, it's hard enough when you lose a parent. But when you have to live with the fact that they were killed in that manner, but how can you ask for forgiveness if you cannot forgive? If you can't forgive. Diba? Paano daw tayo hihingi ng kapatawaran kung hindi tayo marunong magpatawad? Ilan po ba sa atin yung nakaka-experience pa rin ngayon ng unforgiveness? Diba? Pwedeng marami ka nang na-forgive, pero pwedeng sa araw na to, meron kang church hurt or meron tao na nakapanakit sa'yo, may tao na nakapagpa-offend sa'yo, na nakaramdam ka na kailangan mong ilayo yung sarili mo. Diba? Praise God. Ayun. So number 1 po, which brings us po sa number 1, understanding God's love.
is the key to forgiveness. Behind every man who forgives is a man who knows the weight of his own sins. 'Di ba? Paano po ba binayaran ni Jesus Christ yung ating mga kasalanan? Kanina nanonood ako ng video kung saan pinapaliwanag kung anong klase yung armor na ginamit para i-punish si Jesus. He that is without sin became a sin for us. Remember why Jesus is sent? For the forgiveness of our sins. Diba? Because God loves us, He sent Jesus. Yung kabayaran ng ating mga kasalanan. Yung nagsakripisyo. Siya na walang kasalanan ay nagsakripisyo para sa atin. Sino ba siya? Anak ng Diyos. Siya ay hari ng mga hari. Diba? Ang ating Panginoon at ating tagapagligtas, pinadala para bayaran. Ganun kalaki yung pagmamahal ng Diyos sa atin para bayaran yung ating mga kasalanan. At kung maniniwala tayo sa Kanya, tayo ay maliligtas. Yung redemption ng sin na yun, di ba? Yung kabayaran na hindi natin in-earn. Sabi nga, di ba, sa Ephesians 4, it is not by works that you've been saved, but through faith that no one can boast. Bayad yun. Paid and full. Wala na tayong kailangan alalahanin pa kasi bayad na yon, none of our own works, 'di ba? It is the love of God and yung pananampalataya natin sa saving works ni Jesus Christ. And that He died on the cross and on the third day He rose again. Wala na tayong kailangang gawin, 'di ba? Kasi kahit anong effort natin, hindi natin kayang bayaran. For all have sinned and fallen short from the glory of God, 'di ba? Ang lahat ng tao ay nagkasala, walang sino mang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. So, ano man yung effort natin, hindi much, 'di ba? Si Jesus lang talaga. Siya yung perfect lamb and perfect sacrifice. Siya yung walang bahid ng kasalanan. And dahil doon, tayo ay nakapatawad nung naniwala lang tayo, nung tinanggap natin si Jesus Christ as our Lord and Savior, nung humingi tayo ng tawad, and by faith tayo ay napatawad. Diba? This is the same commandment that was given to us to forgive. Sabi nga, forgive as I have forgiven you. Paano ba tayo pinatawad? Walang effort, di ba? Naniwala lang tayo. Pero gaano kalaki yung penalty nung kapatawaran na yun? Di ba? Kanina pinapanood ko, sabi ko nga po is yung Roman armor, di ba? Yung Roman armor na ipinataw kay Jesus para parusahan siya. Yung, nakalimutan ko yung tawag pero sobra yung anong tawag dito, yung mga nakalagwit lang. Parang nag-save ako ng picture. Ayun. So, yung tawag sa kanya is flagrum. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko. Flagrum or flagellum. Ayun. Ito is a Roman scourge whip na meron siyang ayun, so kung may imagine nyo, 'di ba, kapag may sinakulo, yung panghampas sa likod ng mga nagpipinitensya. So ito po, syempre mas malala pa doon. Kung napanood niyo yung Passion of the Christ, and sabi ng iba in-exaggerate daw, 'di ba? Pero actually mas worse pa doon. And yung Roman armor na yon, it is made of multiple leather tongs. And it is made na yung ibang parte nun, merong mga sharp metal balls. Sharp metal balls, and yung iba naman is jug-shaped bones. Ayun. And ayun, gawa siya sa leather tongs. Typically daw is 3 to 6 tongs. And gawa siya sa leather. Alam nyo, nung in-example po yun, nung nagde-demo, sobrang alam niyo yon, nung hinampas niya siya dun sa salamin, basag talaga. And even dun sa in-example niya na board, talagang it is turned apart. As in baklas talaga. So if you could just imagine na kung sa balat ng tao yun magfo-fall, talagang it is really made na para matuklap yung balat, 'di ba?
And imagine kung ilang lashes ang tinamo ni Jesus para sa atin. That is the love of God para sa atin. And hindi lang yon, even yung kanyang koronang tinik, 'di ba? Is 3 inches na na long. And talagang inikot yan and talagang pinukpok pa sa ulo niya. Ay, 'di ba? And with that, pinagtatawanan siya, kina-curse siya, halos hubad-hubad siya, 'di ba? Halos hubad na nga pinati yung kanyang damit, 'di ba? And sinugurado pa talaga, 'di ba? Minamock siya, kina-curse siya, sinasaktan siya. Imagine kung ilang hampas yon, ilang insulto yon, 'di ba? Tiniis niya. Just so you and I can be forgiven. That is the love of God para sa atin. And yet, hirap na hirap tayo minsan mag-forgive ng ibang tao. Yet, hirap na hirap tayo na tanggapin, 'di ba? Yung kapatawaran, 'di ba? Hirap na hirap tayo tanggapin yung kapatawaran na kailangan nating ibigay sa ibang tao. Pero yet, wala naman tayong binayad dun sa kasalanan natin. Naniwala lang tayo by faith nung tinanggap natin siya. And sabi 'di ba? You can only give what you have. So ibig sabihin dahil tinanggap mo yung kapatawaran na yon, kaya mo din siyang ibigay sa iba kasi meron ka. Meron ka nung love ni Jesus. So kung meron kang love ni Jesus, you can also freely give it to others. 'Di ba? But God have also given us free will. So yung free will na yon, it is up to you to respond sa command, sa calling for you na magpatawad ng iba. 'Di ba? Praise God. And lahat ng yon tiniis para sa atin ni Jesus. So ano ba naman yung sundin natin siya? Sabi nga, 'di ba? If you love me, obey me. That is showing our love for God. Ayun. So, ayun po, no? Sabi dito is John 5:8. Parang wala ka sa copy. Ayun. So, sabi po dito, but God showed His love for us that while we were still sinners, Christ died for us. Wait lang po. Sorry. Sorry. Ayan. 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 Next time Po. Ayan. Asan na? Ay, sorry. Asan ba yan? Ayan. Ayan. Praise God. Ayan. Ayan. Asan na ka? Ayan. So, ayan nga po, no? Jesus forgave those crucifying Him by praying, Father, forgive them, for they did not know what they are doing. Sabi po sa Luke 23:34. But God shows His love for us that while we were still sinners, Christ died for us. Ayan po, no? Inutos po ng Diyos na tayo po ay magpatawad. And even sa point ng suffering at sacrifices ni Jesus, inihingi niya pa rin ng tawad yung mga tao. Siguro kung tao tong nagawa natin ng kasalanan, sasabihin natin, baka i-accuse pa natin sila, no? Pero ganito kalawak yung pagmamahal, ganito kalawak yung understanding ni Jesus para sa atin, 'di ba? Yung love niya para sa atin. Wait lang po. Ayan, praise God. Ayun. So, ganito po kalawak yung pagmamahal ng Diyos sa atin. But God shows His love for us that while we were still sinners, Christ died for us. Diba? Jesus forgave those crucifying Him by praying. Ganito yung love ni God para sa atin. Siya yung gumawa ng rules, siya yung gumawa ng command, tayo yung nag-break. Yet, sa love niya para sa atin, tayo pa yung gumawa pa siya ng paraan, pinadala niya si Jesus Christ. And anong ginawa ng mga tao kay Jesus Christ? 'Di ba? Pero si Jesus Christ and His love for us, doing the will of the Father, yun talaga yung very purpose niya
na para tayo makatanggap ng kapatawaran. Ayan. Na para po tayo ay makatanggap ng kapatawaran. Even siya, sa kanyang pagpapakumbaba, inihingi niya tayo ng tawad. Sabi niya, Father, forgive them, for they did not know what they are doing. Sabi po sa John 5:8, but God shows His love for us, and that while we were still sinners, Christ died for us. Marami pong tao, iniisip nila kung mapapatawad pa ba talaga sila ng Diyos. And sabi ko nga po kanina, yung friend ko na sinishare ko, ang iniisip niya is hindi pa rin siya napapatawad hanggang ngayon. And ganito din po ako dati. Ganito din po ako dati na nakakaramdam ako na hindi ako kayang patawarin. Hindi ako kayang patawarin dahil pakiramdam ko napakalaki ng kasalanan ko. Pero yun po pala, meron na pong pinadala ang Diyos Ama na para bayaran yung ating mga kasalanan. Kailangan lang natin maniwala sa Kanya. Jesus was sent for the penalty of our sins. 'Di ba? Kasi mahal tayo ng Diyos eh. And dahil mahal tayo ng Diyos, gumawa siya ng paraan para mabayaran yung mga kasalanan na yun. But God shows His love while we are still sinners. So yes, even yung nung makasalanan po tayong, even sa mga tao na nagkakasala pa rin, namatay din para sa kanila si Jesus. Even doon sa mga tao na nagmamak sa Kanya, namatay din si Jesus para sa kanila. Sabi po sa 1 John 4:10, in this love, not that we have loved God. Ayan. And this love, not that we have loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Minsan iniisip natin is about pleasing God, about reaching out to Him, paano mo win yung love niya. But it is not about us, it is all about Jesus. Yung love ni God para sa atin ay nare-reveal through pagpapadala kay Jesus, through His suffering, through His sacrifices para sa atin. Ganito kalawak yung love niya, diba? And tayo, kapag na-feel tayo ng love na yun, pag nakatanggap tayo ng forgiveness, diba, ang sarap din ibigay nun sa ibang tao. Ang sarap din na ibigay yung extension ng love na yun. Sabi nga, diba, it is more blessed to give than to receive. And yes, marami tayong maibibigay kasi ilang beses ba tayo pinatawad? Ilang beses ba tayo nakatanggap ng kapatawaran? 'Di ba? Every day we fall short from the glory of God. Every day nagkakaroon tayo ng weaknesses. Every day tayo ay pinapatawad pag humihingi tayo ng tawad, 'di ba? Hallelujah. Kaya marami tayong pwedeng ibigay. Kung dati hirap tayo magpatawad, ngayon parang napakahirap na hindi yun ibigay. Kasi punong-puno tayo ng pagmamahal ng Diyos. At kung maiintindihan natin yung mga sacrifices na yun, kung maiintindihan natin yung love na yun, yung suffering na pinagdaanan niya, diba? Yung kapag tayo ay naging grateful sa Kanya, madali na lang yun ibigay. Sabi nga sa commandment, diba? And His commandments is not burdensome. Magaan na lang siya, madali na lang siya ibigay, hindi na mahirap. Bakit? Kasi naiintindihan mo na kung gaano ka kamahal ng Diyos. Wala kang ginawa, naniwala ka lang para makatanggap ka ng kapatawaran na yun. Sabi po, ayun, praise God. Number 2, obedience is God's definition of love for us. So, ayun po, no, sabi niya nga po, sabi sa John 14:15, if you really love me, you will keep and obey my commandments. Diba? Napakalinaw po nun. Marami tayong paraan na ginagawa na akala natin yun ay nagpapahayag ng pagmamahal sa Diyos. Yes, pwede tayong gumagawa ng good works, diba? Pero ang love language talaga ni God is if you really love me, obey. Pwedeng gumagawa tayo ng good works, pwedeng sumusunod tayo sa ibang bagay, 'di ba? Pwedeng meron tayong mga pinapatawad, pero at the same time, 'di ba? Merong mga times na challenging yung pagsunod, 'di ba? And kahit challenging yung pagsunod na yon, yung hamon sa atin is if you really love me, obey. If you really love me, keep
and obey my commandments. Diba? Hallelujah. So, gaano po ba natin kamahal ang Diyos? Gaano niya po ba tayo kamahal? Gaano kalaki yung love na tinanggap mo? Gaano kalaki yung forgiveness na natanggap mo? Yun din yung kayang-kaya mong ibigay. Diba? Sabi po sa Ephesians 4:32, and become useful and helpful and kind to one another, tender-hearted, compassionate, understanding, loving, forgiving one another, readily and freely, as God in Christ forgive you. Sabi po ng iba, madali lang daw sabihin yung salitang forgiveness. Pero kapag ikaw na yung magbibigay, mahirap na. Diba? Marami pong pagkakataon sa buhay ko na kung saan is na-challenge talaga ako na magpatawad, di ba? Kahit na ikaw ay Kristiyano na, kahit na ikaw ay nakatanggap na ng kapatawaran ng Diyos. And yet, merong mga time na parang, alam mo yon, challenging siya kasi bago na naman. Di ba? Bago na naman. And parang hindi ka makalet go dun sa simpleng nangyari. Di ba? Meron kaming kamag-anak na medyo complicated. Ayun, hindi ko alam, siguro nakaka-relate din yung iba, no? Meron tayong mga ganun nakakilala sa buhay natin na complicated. Simple lang po yung ginawa namin. Umattend lang kami sa birthday ng apo niya. And dahil nalaman niya na umattend kami sa birthday ng apo niya, galit na galit siya. Alam niyo po ba kung anong nangyari? Kinonfront niya ako, tinawagan niya ako, kinonfront niya ako. Tapos sinabi niya sa akin na tinatakwil niya ako. Eh syempre na-shock ako kasi parang anong ginagawa ko, 'di ba? Anong ginagawa ko? Wala naman akong ginagawa na masama para para madamay ako dun sa away nila. 'Di ba? Pero ganito po, ito lang nagpapahayag doon sa galit ng tao. Yung hindi siya makapagpatawad, hindi niya mapatawad yung kasalanan ng anak niya, yung hindi siya maka-let go doon sa misunderstanding nila. And gusto niya kapag galit siya, galit din yung ibang tao. So ganito po, lumalaki po yung kasalanan, lumalaki po yung galit, 'di ba? Ano sabi po sa Bible? Sabi, 'di ba? Forgive as I have forgiven you. And how many times do we need to forgive? 7 times, 70 times, di ba? Or as many times as we remember the hurt, di ba? In short, only, di ba? In a day lang yun, na. In a day lang yun. Sabi rin is, do not let the sun go down in anger, di ba? Kasi gusto talaga ni God na payapa tayo. Gusto niya na maayos tayo, 'di ba? Yung harmony, yung unity, and love for one another, 'di ba? And yet kapag hindi pa hindi pa ito naaayos sa mga puso natin, doon nagsasanga-sanga yung resulta, doon nagsasanga-sanga yung unforgiveness, yung mga dahilan kung bakit mas lalo pang hindi mag-forgive. Kaya nga po, do not let the sun go down on anger para hindi siya kumapit sa atin. 'Di ba? Hindi magkaroon ng manifestation. Sabi nga po kanina umabot na hanggang sakit. 'Di ba? Praise God. So, ayun po. Sabi naman po kung sabi kanina is readily and freely forgive as Christ forgave you. Kasi 'di ba nung pinatawad po tayo ni Jesus Christ, through Jesus Christ pala is wala naman tayong ginawa. Naniwala lang po tayo. Sabi po sa Phillips version, let there be no more resentment, no more anger or temper, no more violent self-assertedness, no more slander, and no more malicious remarks. Be kind to each other, be understanding, be as ready to forgive others as God for Christ's sake has forgiven you. Yung pag-forgive natin, hindi naman ito nakabatay dahil sa ginawa ng ibang tao na effort eh. Hindi naman ito nakabatay doon sa nararamdaman natin. But it is a command to forgive. Kung grateful tayo, 'di ba? Kapag halimbawa may special na tao para sa atin. Mama mo, minamahal mo, boyfriend mo, asawa mo, o kung sino man yung special na tao na yon, 'di ba? Kapag nag-effort tayo para dun sa tao na yon, 'di
'Di ba balewala naman yung mga sacrifices natin? Balewala yung pagod mo na pumunta sa mall o pumunta ka sa palengke para mag-effort na bumili, balewala yung gastos mo, 'di ba? Balewala yung effort mo na nagluto ka, napagod ka, ang haba-haba ng pila papunta, pauwi, na traffic ka, naulan ka or whatsoever na ginawa mong sacrifice, 'di ba? Para lang mapagluto yung minamahal mo, para lang maibigay yung best mo para sa tao na yon, 'di ba? So ganun din po sa pagpapatawad, 'di ba? Si Jesus nga ibinigay niya sa atin lahat eh. At ito yung paraan para mapakita natin na nagpapasalamat tayo, para mapakita natin na mahal natin siya. 'Di ba? Yung pagpapatawad na yon na kinuman niya sa atin. God, ayun. So, si Joy Tanchi. Ayan, praise God. Ayun. So, for those po na hindi nakakilala kay Joy Tanchi, siya po ay anak ni Bishop Peter Tanchi. Ayun. And, ng CCF po. And, si Joy Tanchi po, she was raped nung siya ay 15 years old by 7 men sa sarili nilang bahay during Bible study. Bible study na kung saan si Bishop Bishop Peter Tanchi ay nasa Bible study po sa ibang lugar. And it is such a nightmare para abutan mo yung iyong bahay na merong mga police car sa labas ng bahay and yung anak mo sinabi sa iyo na ma, pa, I was raped. And their child was crying. 'Di ba? Pero alam niyo po ba kung anong nangyari, kung anong ginawa ng Diyos doon? In the morning nung nahuli po yung isa sa mga nanloob sa bahay, isa sa mga nang rape doon sa 3 bata. Sabi niya, pinapatawad na kita. Pero syempre bilang tatay po no, sa isip ni Bishop Peter Tanchi, kumbaga parang 'di ba? Sa anong tawag dito, paano mo mapapatawad yung nang-rape sa anak mo, yung anak na iniingat-ingatan mo? 'Di ba? Yung anak na mahal mo. 'Di ba? Yung anak na marami kang pangarap sa kanya. And yet merong sumalbahe sa kanya. Merong umabuso, 'di ba? And anong ginagawa mo? Faithful ka lang naman na nagsiserve sa Lord sa Bible study. 'Di ba? Pwede nila questionin ang Diyos, 'di ba? Pwede silang tumalikod. Pero it is also a test of faith ng family na 'yon, 'di ba? Paano pa sila magpapatuloy right after nun? 'Di ba? Pero understanding, kanina nga, 'di ba, yung kwento natin about Cherry Pie Picache is it took her 5 years para mapatawad yung pumatay sa nanay niya. 'Di ba? And ito, hindi man pumatay, na-rape naman yung anak niya ng 7 lalaki. Naniniwala po ako na yung mga magulang, minsan doble yung sakit sa kanila. 'Di ba? Kaya nga sinasabi nila na imbes na tayo yung makaramdam ng sakit, sila na lang. Gusto nga nilang akuin eh, 'di ba? What more dito? Durog talaga yung magulang. They were all crying together, hugging each other nung mga moments na yon, 'di ba? Di natin alam kung ilang therapy ang pinagdaanan nito para maka-recover lang, 'di ba? And yung future nila is at stake dito sa pangyayari na to. Kung leader ito ng simbahan, edi syempre magpapatuloy ka pa ba? Andun yung mga tanong eh. Wala naman silang ginagawang masama, naglilingkod sila sa Lord and yet nangyari sa kanila to. Yes, bad things can happen to good people then. Pero the way that they respond, it is God's love and mercy para dito sa tao na to. And sabi po ni Joy Tanchi, 'di ba? Kasi at the moment na at the moment na tinutukan ng baril ito ng mga nanloob sa bahay nila, doon sa nangyari sa kanya, sabi niya, sana ako na yung unahin nila na mamatay. Pero hindi po inalaw ng Lord na mamatay siya. Nabuhay po siya. And sabi niya sa prayer niya, God, I don't know. Right after noon, nung time na okay na, umalis na yung
yung mga rapist and nakaspiling niya na yung mother niya. Nung pagbalik niya sa kwarto niya, nag-pray po siya. Sabi niya, God, I don't know this happened. Siguro ano to, no? I don't know why this happened. But if you allow this, then I choose to trust you. I choose to believe in your plan. And I choose to believe that if you allow something to happen, then you have a bigger purpose. Always look at the bigger purpose. Ang dami pong nangyayari sa buhay natin. We can blame, di ba? We can blame. We can be angry. We can rebel against God. Ilang Kristiyano po yung kilala ko na nagtampo, na lumayo sa Diyos. Ilan yung hindi na umaattend ng church. Ilan yung tao na andun sila sa kadiliman, kahit anong encouragement sa kanila, baliwala. 'Di ba? Kasi yun yung pinili nila. 'Di ba? Pero itong family na to, they stayed with God. 'Di ba? They stayed with God and they look dun sa bigger picture. And sabi din po dito is, in another interview, si ano naman po, no? Sana to sa Tony Talks. Si Tony Gonzaga, ayun. So sabi niya dun kay Peter Tanchi is, how did you forgive the rapist of your daughter? Parang ang bigat-bigat ng tanong, no? Paano mo napatawad yung rapist ng anak mo? Siguro kung bago pa lang to, iyak to. 'Di ba? Naalala ko dati, meron tinanong sa akin dati na masyadong personal. Talagang inulit-ulit pa. Talagang ang sakit ng tusok sa puso eh. 'Di ba? Pero praise God, it is the question was given years later na ready na yung kanyang heart. 'Di ba? Hindi lang ready, kung hindi renewed na in Christ. Sabi niya, I forgive because I have been graciously forgiven. Ganda, no? I forgive because I have been graciously forgiven. Nagpatawad ako dahil kahit ako, 'di ba, ay graciously forgiven. If I haven't experienced forgiveness, I don't think that I can forgive others. 'Di ba? Praise God. Our response to forgiveness, 'di ba? Kapag tayo ay nakakatanggap ng kapatawaran, 'di ba? Ang sarap-sarap. Hindi ko po alam sa inyo, no? But when I was forgiven, dahil nga meron akong ginawa na hindi okay dati, and napakiramdam ko is hindi na po ako kailanman na mapapatawad ng Diyos. Pero alam niyo po ba na nung tinanggap ko yung kapatawaran na yun, sobrang laking bunot ng tinik. Sobrang ang saya-saya ko. Parang dun nga sa 4 na araw na yon ng sa Sky Dome yun eh. 4 na araw ng Korean-Japanese Friendship Day, na kung saan is they were given a chance to preach salvation. 'Di ba? May mga entertainment doon and nag-inject sila ng sharing ng salvation. 'Di ba? They took advantage nung event na 'yon. And I was one of those people, na ilan lang kami na tumanggap dun sa Sky Dome. Imagine kung magkano binayad nila sa Sky Dome, no? Tapos ilan lang kami na tumanggap. Ayun. Pero syempre wala pong sayang kung para sa Lord itong ating ginagawa. 'Di ba? Praise God. And ayun po, ramdam na ramdam ko po yung kapatawaran na yon. As in, ilang beses akong tumayo, araw-araw dun sa altar call. Kasi hindi ko alam eh. Basta ang alam ko lang, gustong-gusto ko, excited ako na tumanggap ng kapatawaran na yon. At nakaya pala akong patawarin ng Diyos. At meron palang nagbayad para sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. Ang saya-saya ko lang natanggapin yung kapatawaran na yon. 'Di ba? Ano naman ang mararamdaman ng ibang tao kapag tinanggap nila yung kapatawaran galing sa atin? 'Di ba? Imagine na yung klase ng forgiveness na naramdaman mo, rejoicing, dahil nabunutan ka ng tinik, dahil napatawad ka, 'di ba? Na free ka doon sa consequences na 'yon. 'Di ba? Na meron nang nagbayad, 'di ba? Na iba para sa iyo. Ang sarap-sarap tanggapin noon. Ikaw na nakalaya, magpagamit po tayo na maging instrumento ng Diyos na para mapalaya din yung ibang tao. Napakasarap po tanggapin yung kapatawaran na yun. 'Di ba? Ano po ang ginawa ko doon sa pinsan ko na yon na tumakwil sa amin, no? Gulat talaga ako doon, pero alam niyo po, sa biyaya ng Diyos, hindi naman po ako perpekto at
Only by God's grace po. Sabi ko lang sa mami ko, hayaan na natin kasi marami silang pinagdadaanan. Imagine if I took that personally, baka hiwa-hiwalay ang pamilya namin. Pero alam niyo po, sa biyaya ng Diyos, 'di ba? Dahil tayo po ay unang tumanggap ng kapatawaran, 'di ba? Freely nabibigay natin and graciously nabibigay po natin sa iba, praise God. And sabi ko lang sa mami ko, is importante yung relasyon ng pamilya. Huwag natin hayaan na magkawata-kawata. 'Di ba? Hanggang po ngayon hindi alam ng daddy ko yun eh. Nagkanakwil pala kami at some point, 'di ba? Pero praise God ay okay po ang pamilya, 'di ba? Okay po, pati-pati po yung mga tao, 'di ba? Minsan kailangan natin indahin yung pain, 'di ba? And wag na natin i-entertain yung masakit na salita, 'di ba? Mag-forgive po tayo kaagad, 'di ba? Hallelujah. Kasi tayo din naman by grace lang na napatawad, 'di ba? Tinanggap natin 'yon. We can also give that po sa iba. Ayan po. And our response to forgiveness is our own free will. 'Di ba? Kasi pwede namang alam natin kung ano yung tamang gawin. Pero kung hindi naman natin susundin ang Diyos, kung magtitigas-tigasan tayo, kung magiging prideful tayo, kahit na alam po natin kung ano yung tamang gawin, baliwala po ito eh. Hindi lahat maiintindihan, pero yung mga nakakakilala sa Diyos, yung mga nagtitiwala, yung mga nakatanggap ng kapatawaran, yung alam yung purpose ng Lord, know na meron siya palaging inaalaw niya yung mga bagay kasi meron siyang plano. God gave both the forgivers and the offenders a gift of forgiveness, healing, and restoration. Forgiveness is an extension of another chance to experience His grace and love, a secret plan to be used mightily in His kingdom. 'Di ba? Katulad po ni Cherry Pie, katulad ni Peter Tanchi at ni Joy Tanchi. Yun po yung tatlong kwento ng great forgiveness, 'di ba? Great forgiveness ng Lord para sa tao, 'di ba? Yung mga offenders nila, yung tao na nang-rape, yung tao na nakapatay, 'di ba? Na-extend nila yung love ni God para sa mga tao na to. Kasi tinanggap nila. And sabi nga, again, sabi po kanina ni Cherry Pie is, paano ako, ano yan? Sabi niya kanina is, paano daw siya patatawarin kung hindi siya magpapatawad? 'Di ba? Hallelujah. So, ang nagpapatawad ay patatawarin. Ito po nakalagay sa salita ng Diyos. Sabi naman po sa Genesis 50:20, you intended to harm me, but God intended it for good, to accomplish that is now being done, the saving lives of many. 'Di ba? Hallelujah. Yung tangka nila na masama kay Jesus Christ, yung tangka nilang masama sa atin, yung tangka na masama nila sa ibang tao, 'di ba? It is allowed for God's very purpose, 'di ba? And lahat tayo po ay na-humble. Lahat tayo kailangan ng forgiveness and hinahumble din tayo na ma-build yung ating character. So merong mga complicated na tao, minsan sila, minsan tayo, 'di ba? Pero anong purpose, 'di ba? Na tayo ay magpakumbaba, tayo ay makapag-build ng yung humility, yung love, yung understanding, intentionally forgiving others the way that we have been forgiven. Ayan po. Jesus sacrificed His shame. He brutally suffered and died on the cross. Jesus paid it all. Through Jesus Christ's sacrifice, God's love has set us free. Jesus' sacrifices set us free. Now we can only give what we have. Una tayong tumanggap. Now we can freely give in yung forgiveness na yon para sa iba. Forgiveness is a choice to set you and your offender free, healed, and transformed. Diba? Forgiveness is an intentional submission and love for Jesus. Diba? Praise Jesus. And ayan po. So marami po sa atin yung naka-experience ng love at ng forgiveness ni God. Diba? Hindi ko po alam kung meron pang mga tao sa buhay nyo na nahihirapan o na-challenge po kayo na magpatawad. Diba? Pero napakasarap po mo na magpatawad. Napakasarap po makalaya doon sa
alam niyo yun, yung anxious thoughts, yung mga pag-iwas, di ba? Kasi kapag nagkakaroon tayo ng pride, nabibuild yung pride natin, umiiwas tayo sa tao, ayaw natin na pag-usapan, ayaw natin na makasalamuha, ayaw natin na makita, binablock natin, etc. Okay. So, last year po, last year, there was somebody na gumawa sa akin ng hindi maganda. I was cheated, I was lied to, nagkaroon ako ng mga, story behind my back na hindi okay, na ako yung nasisi. Pero, by the grace of God, I have forgiven. And, hindi man po ganun kadali yung process and it was really painful kasi, anong tawag dito, ito po ay relationship last year, before the end of year yata yun or early this January. So, binigla ako ng tanong ni Papa. Ay, hindi siya tanong eh. Sabi niya lang sa akin is, maging masaya ka na para kay Rowel, sabi niya. Diba? Tandaan mo yun pa. Ayun. So talagang tumatak siya sa akin, maging masaya na ako para kay Rowel. Sabi ko, talaga pa, sabi ko, natandaan mo pa yun, sabi ni Papa. Oo naman, pati nga yung bangka eh, di ba? Kasi galing niya sa vision eh. Ayun, naisingit natin. Hindi, naalala ko lang. Sorry na. Ayan. Ayan, pero, ayan nga, no? So, yes, napatawad na. And pinag-pray ko talaga. Sabi ko, Lord, sabi ko, o nga, no? Sabi ko, nakapag-forgive na ako. Praise God. And sabi ko is, perfect timing yung tanong ni yung encouragement ni Papa na maging masaya na ako para sa kanya. Minsan nakakalimutan natin, di ba? Nakapagpatawad na talaga tayo. Pero, marami sa atin, akala natin nakapagpatawad na tayo. Naalala ko dati nung matanong ako kung kumusta ako, sabi ko nakapagpatawad na ako, ang yabang-yabang ko na nakapagpatawad na ako. Yun pala. Yun pala, punong-puno pa rin ng bitterness, di ba? Ayun, and praise God po, na kailangan lang talaga natin maging honest. Kailangan natin ng tunay na self-check, di ba? Kailangan natin mag-pray na reveal talaga ni God yung heart natin and kung ano man yung root pa ng bitterness na nandun ay mahugot, matanggal, di ba? And hindi lang tayo na magpatawad na, di ba, sabi nga, love your enemies, pray for those who persecute you, di ba? Pray, anong tawag dito, na if they are hungry, feed them. If they are thirsty, give them something to drink, di ba? And kung kailangan nila ng help, ay andun tayo, di ba? And anong tawag dito? This is our obedience. This is our submission kay God. This is our love for God manifested sa atin. Di ba? And yun nga sabi niya is maging masaya ka na para sa kanya. Diba? So talagang pinag-pray ko, Lord, di ba? Na hindi lang nakapagpatawad, hindi lang yung magagandang bagay at kapatawaran ng tao na yon, di ba? Pero ayun nga na mapalaya na yung happy ka na para sa ex mo, gano'n. Ayun, praise God. And ayan, praise God. Ayun. So, ano tawag dito? Siyempre, hindi siya madali, di ba? Pero in time, di ba? Praise God, we are freely forgiven to release forgiveness, di ba? Glory to Jesus po. Ayun po. Praise God. Let us pray po. Ayan. So, hindi ko pala na-turn yung slide, sorry. Ayan. Praise God po. Let us bow our heads. Sabi ni Father, we thank you po, Ama, sa gabi na to. Thank you, Lord, for sending people, Lord, na yung pinag-pray ko po, Ama, na yung mga ipapadala mo is para talaga sa kanila tong message na to, Lord. And this is a message po para sa lahat sa amin, Lord, na kami na tumanggap ng kapatawaran galing sa inyo. Graciously na ibinigay sa amin yung forgiveness na yon because of God's love para sa amin. And salamat din po sa faith na kami ay maniwala at tumanggap kay Jesus Christ bilang aming Lord and Savior. Salamat po, Ama, sa kapatawaran na to, sa pag-rescue sa amin, sa pagsalo nung blame ni Jesus, He that is without sin became a sin for all of us. Salamat dun sa pagpapatawad, salamat sa love, salamat sa understanding, sa patience mo sa amin. That you are patient, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Ama, continue to humble us. Continue po to fill us po, Father God, ng mga thoughts, Father God,
nung makakilala kami. Restore unto us the joy of our salvation. Na yung focus namin is hindi dun sa hurt, kung hindi dun sa love mo para sa amin, yung sacrifices mo para sa amin. For us to be filled, for us to be grateful, and for us na um, yung love mo, yung mag-grow sa amin. And yung hate ay mamatay, yung bitterness mamatay, ma-uproot sila. And yung anger, yung unforgiveness ay mawala. And Ama, maraming salamat po for the love na ibinibigay mo, ibinubuhos mo sa bawat isa sa amin, yung pag-intindi, yung pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Ama, may you give us the grace po to be bold enough to forgive other people, especially yung mga tao na challenge kami na para mag-release ng forgiveness, Lord. And Ama, let there be let there be po peace, love, and understanding, and wisdom po kung paano po kami mag-make an effort to be at peace with everyone. And Ama, salamat po. Tanging ikaw lamang po ang may taas sa gabi na to. And may you bless each and everyone po na nandito, Ama, ano man yung kanilang need, ano man yung kanilang mga iniisip, Father God, ano man yung provision na kanilang pangangailangan, kung encouragement man ito, kung ito man ay misunderstanding, Ama, let there be healing po sa kanila, let there be peace, let there be transformation, Father God, dun sa kanilang mga situation, and even dun sa kanilang mga puso, Ama, na yung love mo yung mapagsaluhan ng bawat isa sa amin. Ama, maraming salamat po. To God be the glory, honor, and praise. Samot dalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming dakilang tagapagligtas na si Jesus. Amen.